Ang topic ko para sa mga may diabetes, 5 dapat bantayan sa inyo at 7 dapat gawin kapag may diabetes na kayo. So mga paalala ho ito. So ayan, yung mga babantayan nating parte ng katawan nyo at ano ang mga gagawin ninyo katulad ng pag-check ng inyong blood sugar. Ano ba muna ang blood glucose para doon sa mga nag-aalaga or caregivers or may kakilala kayo kasama sa bahay at sa opisina? Pag kumain tayo, yung kinain natin ay nagiging glucose or asukal, pupunta yan sa dugo at dadalhin sa selula. So, kailangan ng selula ng glucose para yun yung magiging energy niya para makagalaw tayo. Sa tulong yon ng insulin. So, papasok ang glucose o asukal dun sa isang selula natin. Actually, selula sa buong katawan. Sa ibang tao, ang problema, wala silang insulin. Ito yung type 1 diabetes. At sa ibang tao naman, hindi magamit ng husto or efficiently yung kanilang insulin. Or kaya naman, kulang yung insulin. Yun yung type 2 diabetes. So, pag tumaas ang glucose sa dugo, ang tawag doon hyperglycemia. At kapag bumababa naman ang asukal sa dugo, yun yung tinatawag na hypoglycemia or low blood glucose. Ano bang sintomas ng may diabetes? So, dapat alam nyo to, lalo na sa inyong mga kasama sa bahay at opisina. Laging uhaw, laging gutom, always hungry sila, labo ng labo ang mata nila, may mga sugat na ayaw gumaling, laging may infeksyon, lalo na sa kababaihan, yung mga yeast infection, namamayat, ihi ng ihi. Manhid or may tusok-tusok sa kamay at saka sa paa, dahil lagi nga silang pagod, nagkakaroon din ng problem sa mag-asawa o pagsasama at pagtatalik ng mag-asawa. Ano ba ang dapat na blood sugar? Kailangan nga magte-test kasi 'di ba, merong mga pang-test para sa ating mga may diabetes. So kailangan meron tayo niyan sa bahay. So, dun sa mga normal, pag nag-test kayo, pag fasting, walang kinain, 70 to 100 milligrams per deciliter. At pagkatapos yung kumain, syempre nakakain na. Kaya medyo tataas na yung ating level, 70 to 140 milligrams per deciliter. Sa mga diabetic, ang fasting, 125 milligrams per deciliter. Pwede pa yan. Hanggang pagkatapos kumain, 200 milligrams per deciliter. Pero, kapag sobrang taas na ang inyong blood sugar, punta na ho kayo sa emergency room or tawag kayo doon sa inyong doktor. So, iyan po ang mga pag-uusapan natin. Ano yung mga paalala natin. Sa pagdating sa pagkain ng mga diabetic, kailangan parehong oras at dami ng inyong meals at snacks araw-araw. Huwag ho kayong magpapakagutom, hindi ho nababagay sa inyo yon. Kapag gusto nyo namang mag-exercise ng more than 1 hour, kumain muna kayo ng snack. Ano ba yung pwede nyo kainin? Isang prutas, kalahating cup ng juice o isang tinapay. At mag-check ng blood sugar after ng inyong exercise. Pagdating sa gamot ninyo, yung tableta nyo o insulin, hindi makuha yung dapat na normal na gusto ng doktor ninyo. Balik ko kayo agad sa inyong endocrinologist or doktor sa diabetes, sa inyong doktor, para yung dosage maiayos. Baka kulang, baka sobra kung lagi naman kayong nag-hypogly. So yung pag-test natin, kailangan 2 to 3 times a day. At pag may kakaiba kayong nararamdaman, mag-blood sugar test na ho kayo. Halimbawa din, nagutom kayo ng sobra o sobra ang kinain ninyo. Panahon na may sakit kayo, mas mag-test kayo ng inyong blood sugar or very stressed kayo. Kasi merong high blood glucose o yung tinatawag na hyperglycemia. Ito, yung may hyperglycemia, masakit ulo nila, malabo yung paningin, uhaw, gutom, ihi ng ihi. Tapos kakaiba yung amoy ng kanilang hininga, parang prutas. Yun yung mga nangyayari. Masakit yung tiyan, tapos ito, stomach pain. Lagi silang kakaiba. Talagang iba yung nararamdaman nila. So, pag yung blood glucose nyo, nakita nyo, 500 milligrams per deciliter na, punta na ho kayo agad sa emergency room.
Pag naman mga 240 to 350, tawag ko kayo sa doktor nyo para ma-adjust yung gamot. Ang mga diabetic din, ito sa mga kaopisina o kasama sa bahay, dapat alam nyo rin po yung signs of hypoglycemia ng isang diabetic. Ito, mapapansin nyo to ba? Parang nanginginig siya, nagpapalpitate ang nararamdaman, sobrang gutom, tapos namamawis, hindi na kayo kakilala, parang confused na siya, parang magba-blackout na siya, parang hilong-hilo siya. So pag nakita nyo ho yun, i-check nyo na agad yung blood sugar niya kung alam nyo gamitin yung aparato niya. At pwede nyo rin siyang pakainin. Ano ba yung pinapakain? Dun sa mga nag-hypoglyc, half cup ng fruit juice, bigyan nyo na. Or sa can ng soft drinks, yung regular soft drinks, hindi yung diet. 1/3 can, pwede ibigay. Isang cup ng skim milk, kung meron kayong pasas. Kung meron kayong mga biscuit or crackers, mga 3 hanggang 6 na piraso. Pero kung talagang walang tinapay or sandwich, pwede po 4 na kutsaritang asukal ipakain ninyo. Tapos, paalala lang sa mga diabetic, lagi tayong may problema sa ating ipin. So, at saka sa ating gilagid. So, meron silang gingivitis tsaka periodontitis, namamaga ang gums, very dry yung kanilang mouth, laging may sugat na ayaw gumaling, laging merong mga singaw, tapos parang burning yung kanilang tongue, laging mainit. So, pag ganon, kailangan nagpapadentista tayo every 6 months. Tapos, ang problem pa din, sa mata ng diabetic, meron silang retinopathy, cataract, glaucoma. So, ibig sabihin, lumalabo yung kanilang mata. May floaters, minsan hindi makakita sa gilid, malabo sa gabi, hindi makabasa. Yung straight line, parang nagliku-liko, retinopathy yon. Cataract, malabo, parang may ulap. Laging iba ng iba ang grado ng salamin, hirap magbasa, silaw sila doon sa lamp, sa reading lamp. Yung kulay hindi matingkad kasi nga malabo eh. Pag naman glaucoma, emergency yan. Talagang lumabo, palitang-palitang salamin, di makakita sa gabi. Kailangan meron tayong permanent ophthalmologist or doktor sa mata na pupuntahan nyo once a year. Alagaan din natin ang kamay ng ating mga diabetic kasi maaaring maputol or laging may impeksyon ang kanilang mga paa. Matagal gumaling na sugat, malamig yung paa, walang pakiramdam. Lagi nyo din lalagyan ng lotion yung kanilang mga paa para hindi mangati. Ngayon, pumunta naman tayo sa insulin shots ng mga may diabetes. Pag may nag-i-insulin na kayo, wag ho kayong matakot sa insulin, makakatulong ho sa inyo yon. Pwede, itanong nyo sa doktor, saan ba dapat kayong mag-inject? Pwede sa tiyan, kasi mas mabilis ma-absorb dyan. Basta 2 inches away from the pusod. Pwede ho. Pwede din ho dito sa inyong kamay, dito sa braso. Or pag sa hita, dito sa harap or dun sa medyo labas. Tapos pag sa puwitan, pwede rin. Kaya lang medyo, wag laging same spot. I-rotate nyo lang dun sa area na gusto ninyo. Basta itanong nyo sa doktor saan kayo dapat mag-inject. Tapos, syempre, sa inyong paa, kailangan wag masusugat. Close shoes palagi. Kasi ang problema sa mga tsinelas, mabilis kayong masugat dyan. Tapos tignan nyo na maluwag ang inyong medyas. Alagaan ang kidneys ng mga may diabetes. Gawing normal lagi ang blood glucose. Magpapa-blood test, BUN creatinine para malaman nyo kung nasisira na yung kidneys ninyo. Kasama na yung creatinine clearance, urine test, tsaka albumin sa inyong urinalysis. Tapos ipacheck yung mata kasi pag nasisira na yung mata, sumusunod na rin yung kidneys. Tapos, i-control yung blood pressure para hindi masira yung kidneys. May gamot pong ibibigay sa inyo kung high blood kayo. Usually ACE inhibitors, yung mga nag-enzapril. At kontian lang yung protein na kinakain. Sabihin yung mga meats, medyo bawas-bawasan natin. May nakakaproblema din sila sa paa at saka sa kamay. Parang may tusok-tusok, namamanhid, malamig. So, nagkaka-nerve damage. So, pag ganun po, parang nakukuryente, punta po tayo sa ating neurologist. At sa mag-asawa, kung nagkakaproblema sa inyong sex life or pagtatalik, may paraan ho
Yung mga lalaki, magpaturo tayo sa ating urologist. Sa mga babae na lagi namang may infeksyon, pumunta po tayo sa ating OBGYN. At syempre, sa skincare, pag laging may infeksyon, pigsa, fungal, gamutin ho yan, lalo na sa singit at sa paa. So ito po ay mga kaalaman ng mga diabetic, paano alagaan ng mga kasama sa bahay at sa office. So ito po ang inyong gagawin. Maraming salamat po.